January, March, April, May. Hoy! Ang kasunod ng January, February. Ay, may February pa pala? Akala ko kasi tinanggal na sa kalendaryo eh. Saan? Sa kalendaryo ng mga single? Palusot ka pa eh. Wala ka kasing jowa, tanga. Aray. Ay, teka. Ikaw ba, meron jowa? Wala rin. Kasi ako, ikaw, tapos ikaw, si ako. Iisa lang tayo, tang. Ito ang 5 love languages na kailangang malaman ng partner mo. Yeah. Unang-una na dyan, ang tinatawag na act of service. Ito yung tipo ng love language na action speaks louder than words. Sa madaling salita, gusto niya inaasikaso mo siya. Gaya ng dapat pinagluluto mo siya, cooking, tapos, luto na. Ibuhos mo sa kanya. Tapos iampas mo sa kanya. Gustong-gusto niya rin yung pinaglalaba mo siya. Tapos itong buong sunrocks, ibuhos mo lahat dyan. Ubusin mo, ipilipit mo to, ilagay mo lahat dyan. Para iparamdam yung pagmamahal mo sa kanya. Makikita naman yung resulta pag natuyo na itong mga to, pag sinampay na eh. Gustong-gusto rin niya yung inaatid sundo mo siya, mapatrabaho o nag-aaral pa sa eskwela. Tapos pag sinundo mo na, nakamotor kayo, ikaw lang yung mag-helmet, huwag mo siyang pag-helmetin. Kasi matibay naman siya eh, lagi siyang tama. Tapos pag sinuot mo, nagbiyahe kayo, naiatid mo na, nasa bahay na, i-ubarin mo yung helmet, tapos siyang pass mo sa kanya. Para mapatunayan mo kung matibay ba itong binili mong helmet. Tapos, singilin mo ng panggas. Tama ka dyan. At halimbawa namang wala kayong sasakyan at naglalakad lang kayo, ito yung tip. Diba? Nasa gilid kayo ng highway. Tapos, eto kayo. Eto ka, eto siya. Eto yung highway side, eto yung gutter side. Ang gawin mo, magpalit kayo ng pwesto. Para pag may rumaragas ang kamuting rider, siya yung mahahagip. Hindi ikaw. Kasi nasa safety place ka, nasa may gutter ka eh. Di ba? Utak lang. Puro pag-ibig. Pangalawa naman yung tinatawag na words of affirmation. Ito naman yung love language na gusto niya, na-appreciate siya sa lahat ng bagay. Halimbawa, nagluto yung partner mo ng specialty niya na Lucky Me Pancit Canton. Ang sabihin mo lang eh, ang sarap naman ng luto mo. Pwede ka na mag-asawa. Wife material ka pala. Or husband material ka pala. Gusto rin ng mga taong to yung pinupuri sila physical. Gaya ng ang ganda-ganda mo pala, ang gwapo-gwapo mo pala, kahit hindi naman. Basta itong taong to, gusto niya lagi siyang pinupuri, kahit hindi naman siya kapuri-puri. Kabaligtaran to ng act of service. Words speak louder than actions. Gets mo na? Ang pongi mo pala. Oy, maraming salamat. The number 3 mga taropa is what you call about quality time. You know what I'm saying about though? Huh? Are you fucking kidding me right now? Wow! English is speaking. Ito yung love language mga taropa na gusto eh, lagi kang may oras sa kanya. Gusto niya eh, laging alone time with you. Ang halimbawa nito mga taropa ay yung Netflix and chill. Dren. Basta ang gusto ng taong to, yung lagi kayong magkausap, lagi kayong magkasama. Quality time na eh. Ito yung tip. Base sa aking karanasan mga taropa, ang pinaka the best na quality time is yung mag-iinom kayong dalawa. Alone time, together. Kesa makipag-inuman ka sa mga tropa mo, sa kanya na lang. Kasi mas marami kayong mapag-uusapan ng mga bagay-bagay. Mas lalalim pa ang pagmamahalan nyo, ang relasyon nyo, mas lalalim pa. At ang pinaka-benefit nun, pag nalasing na kayo. Alam nyo na yon. Kung hindi naman kayo uminom ng alak mga taropa, ang gawin nyo kumain na lang kayo sa labas bago kayo magkainan. Oh yeah!
Paano naman yung mga long distance relationship? O di mag-video call kayo maghapon. Ang pang-apat naman mga taropa, ang tinatawag na receiving gifts. Itong love language na to mga taropa, gusto laging sinusurprise. Itong tao na to mga taropa, gusto niya lagi siyang nakakatanggap ng surprise gifts. Sigurado ako ngayon, ang nai-imagine mo sa utak mo ay yung regalong laging nakabalot sa gift wrap. Hindi yun ganon. Hindi lang naman ganon yung pwedeng iregalo sa taong mahal mo. Pwede namang letter galing sa Manila Water. Pwede namang Shih Tzu na may kasamang dog food. Pwede namang tumbler na may kasamang ketchup na bawas. Basta ang payo ko sa iyo, taropa, be practical. Kapag nagregalo ka, yung may pakinabang. Hindi yung bibili ka pa ng bulaklak na tig 1.5, baka pag binigay mo sa kanya, yampas niya pa sa'yo. Ibili mo na lang ng bigas o kaya basta yung regalong may pakinabang. O kaya yung teddy bear. Pwede pa yun. Mayakap niya tuwing gabi tapos maalala ka niya. Badoy ba ang tawag doon? Hindi badoy yun. Ang badoy yung papasok ka sa isang relasyon pero hindi mo pa mapakain yung sarili mo. Yun ang badoy. Ang sarap nito mamaya. Kinamatisan. Panglima naman mga taropa, ito yung tinatawag na Physical attack. Anong physical attack? Physical touch. Itong love language na to mga taropa, ito yung mga taong touchy. At ang love language na to mga taropa is not always about after 5. Sex. Itong mga taong to, gusto nila lagi silang niyayakap, kinikis, hinahawakan ng kamay in public, sinasakal, sinusuntok, sinasampal. Tatanungin ka pa niyan kung pwede pa kitang sampalin sa harap ng maraming tao o kaya naman sampalin ka ng maraming tao sa harap ko. Kung lalaki ka, bibigyan kita ng tip. Gustong gusto ng mga babae yung hinahawakan sila sa lower back, dun sa balakang. Yan, habang naglalakad kayo. Gustong gusto nila yan. Tanungin mo man yung kasama mo ngayon. Tanungin mo. Kung babae ka naman, bibigyan din kita ng tip. Ang gustong-gusto naming mga lalaki, yung clingy yung babae sa amin. Clingy, as in yung talagang kinukulit kami. Feeling namin yung poging-pogi kami sa sarili namin. Kami yung pinakagwapo sa buong mundo. Masarap sa pakiramdam yun. Tanungin mo man yung kasama mo ngayon. Tanungin mo, ayun So dito ko natatapusin tong video na to mga taropa. At least ngayon alam nyo na yung 5 love languages na gusto nyong maramdaman o iparamdam sa mga taong mahal nyo. Sa pamilya, sa mga kaibigan, and most importantly, sa mga loved ones nyo, sa mga partner nyo. Tandaan nyo mga taropa na iba-iba tayo ng love languages. Gamitin nyo lang yung instinct nyo para malaman yung love language ng partner mo at yung love language mo. Para magtugma kayo. Lahat ng mga yan mga taropa ay mga bare minimum lamang. So kailangan mo pa rin maging unique kung paano mo i-express ang pagmamahal mo. Mag-effort ka. So yun lang mga taropa. Kung napanood mo to sa YouTube, like, comment, and subscribe. Kung napanood mo to sa TikTok or sa Facebook, like, comment, and follow. Yun lang mga taropa. Walang forever. Walang forever.